Buenaventura. Mga ka-GPnatics, yung sinasabi ko sa inyo kanina, itong direktor ng AMLA, ayon po sa mga DDS, ay nabigyan din daw ng maleta. Grabe talaga yung utak ng mga DDS, no? Tatalino, mga kababayan. Ang tatalino. Oh, ang tatalino nila, pero sila lang nakakaalam nun. Bakit ba sinasabi nila na nabigyan daw ito ng maleta, mga kababayan? Kasi itong si Ronel Buenaventura ay naging executive director lang noong April 14. So, sabi ng mga DDS, ay, binayaran yan. Kaya yan itinalaga bilang executive director ng AMLA, ha? Dahil meron na yan pag-uusap. Meron ng ibinigay na maleta dyan, malaki ang binayad dyan para siraan si VP Sara Duterte. Kasi inilalabas niya yung mga records, sabi ng mga DDS, mga ka-GPnatics, ito po yan, yung mga pinapakalat nila. Yan. Oh. Diba sabi nila, DDS are attacking AMLA and Attorney Ronel Buenaventura. Hindi nila alam he was top 10 in the 2015 bar exam. Valedictorian at magna cum laude from BSU Law with 2 master's degree from UPD and Cambridge. DDS could never. Mga kababayan, nakakatawa. Itong mga DDS na to, ano ba kasing sabi ni Kati Binag dito, mga ka-GPnatics? Ito yung sinasabi nila. Sino ang opisyal na ito at ano ang kanyang background at ang kanyang pwedeng maging pananagutan sa paglabag sa batas? Lilinawin natin to, mga kababayan, ha. Itong si Kati Buni, si Pokpok. Hindi Pokpok naman talaga to, eh. 'Di ba? Pwedeng sampahan ng kasong administratibo at kriminal ang sino mang opisyal na naglabas ng confidential documents kung mapatunayan. Okay, yung word niya, kung mapatunayan. Okay, patunayan nyo muna na ito ay paglabag para makasuhan nyo. Okay, sabi niya dito, mga kababayan, seryosong usapin ito dahil kung ang AMLA officer mismo ang lumabag sa privacy, sino pa ang magtitiwala sa banking system natin? Oy, magkaiba po ang AMLA, magkaiba po ang sa bangko. Ang nagre-report po sa AMLA, kung may suspicious, okay, o kaya may mga covered transaction, ay ang bangko. So, ibig sabihin, walang kasalanan ng AMLA dito, mga kababayan. Okay, sabi niya, sa ilalim ng ating mga batas sa Pilipinas, particular na ang Republic Act number 9160, Anti-Money Laundering Act of 2001, napaka-istrikto ng panuntunan pagdating sa confidentialidad ng mga bank records at dokumento. Hindi nga po, mga kababayan, di ba hindi naman pinapakita yung mga bank accounts dun? Wala naman binabanggit ng mga bank yung transaction lang, mga kababayan, covered at yung suspicious na mga transaction. Wala talaga yung specific na bank accounts. O kung inilabas man nila yon, tiningnan, kinumpara yung paratang ni Trillanes, mga kababayan, AMLA lang ang nakakaalam nun. Hindi po ito isinapubliko. Sabi nila, narito ang legal na paliwanag kung bakit pwedeng managot ang isang AMLC officer o sino mang opisyal na naglabas ng impormasyon ng walang kaukulang pahintulot. Mga kababayan, talon tayo, talon tayo. Punta muna tayo dito sa sinasabi nila. Kasi dito, basag na basag yung mga DDS, mga ka-GPnatics. Sabi rito, kapag ang kasong bribery or dereliction of duty, ang isang public official, kung naglabas ng dokumento sa Kongreso na hindi dumaan sa korte, at hindi pasok sa exception na ito, malinaw na may paglabag daw ng sa batas. Sabi rito, ang pananagutan sa legislative inquiry. Okay, tandaan po natin, mga kababayan. Kati Buni, may tanong ako. Nanonood ka ba? Iniintindi mo ba talaga yung sinasabi doon? Ano ba yung ginaganap sa Congress, sa Committee on Justice? Ito ba ay legislative inquiry?
Ito ang kaibahan ng mga DDS mga ka-GPnatics. Hindi kailangan talaga sa kanila maging matalino. Kailangan bumanat lang na bumanat. Hindi ko na nga binasa yung iba dyan Dito lang ako mag-focus. Hindi po yun, mga kababayan, yung impeachment proceeding, hindi yun legislative inquiry. Okay? Hindi ito legislative inquiry. Gaya po ng sinasabi nila, mga kababayan, di ba? Ito po ay impeachment. Sui generis. Di ba? Mga kababayan, sila ay merong power to subpoena. So, mga ka-GPnatics, ito ay superior doon sa sinasabi niyong legislative inquiry. Di ba? Sabi pa niya dito, mga kababayan, bagamat may kapangyarihan ng Kongreso na mag-imbestiga in aid of legislation, ito na naman, mga kababayan, hindi nga po yan in aid of legislation Tunggang nga ubing. Gurgurang kangge. Gurampingat nga babae. Hamo pa'y amo atoy. Di ba sabi nga kahapon, mga kababayan, kaya nga pinagtatalunan, oy, Katibuni, pinagtatalunan niya kahapon, di ba? Sabi nung, ano ba tawag doon, mga kababayan, doon sa BIR? Commissioner. Sabi ng commissioner kahapon, ay ayaw na namin ilabas. Ayaw na namin pabuksan yung aming mga ITRs na bitbit. Kasi ang alam namin, pwede lang itong buksan kapag inquiry, investigation, in aid of legislation. Dahil hindi pala ito in aid of legislation, ayaw namin pabuksan yan. So doon pa lang, mga kababayan, nabasag na sila doon, di ba? Bakit sinasabi nung commissioner na yon ay hindi pala ito in aid of legislation? Tapos sasabihin nyo, ito ay in aid of legislation? Ang layo. Di ba? Ang layo. Ang layo. Diyos mio, Marimar. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng impeachment proceedings. Diba? Ano pa sabi dito? Administrative liability daw, mga kababayan. Ay, sorry. Sabi pa dito, hindi ito lisensya para baliwalain ang karapatan sa due process at privacy. Diba? Ang hiniling nga ng kampo ni BP Sara Duterte ng kanyang legal counsel last year is magkaroon ng due process. It is the due process na hinihingi nyo. Diba? Sobrang ingat nga At alam natin, kaya nagkakaroon ng ganito ngayon because of your request na magkaroon ng due process. And when it comes to the privacy, mga kababayan, hindi na kayo makakapagtago From the word itself, sui generis. So may sariling rules ang impeachment. Hindi nyo pwede itong, kumbaga mga kababayan, hindi nyo basta-basta matitibag to. Baka kapag sabi lang, kung meron pong silang paglabag, technicality, ay ang Supreme Court. Nakita nyo naman, yung mga TRO nyo ngayon, nakapending. Diba? Oo, pinasagot ang Committee on Justice. Pero it doesn't mean, mga kababayan, na pinapahinto. Walang TRO. Meaning to say, tuloy-tuloy. Nananakot pa. Maari daw maharap sa kasong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of service sa ombudsman ang opisyal. Nakakaloko kayo. Tingnan nyo bakit ang ombudsman mismo ay nagbitbit? Nung pinasabpina sila, duces tecum at ad testificandum, binitbit din nila yung kanilang mga files. Dahil alam nila ang power ng Congress, lalong-lalo na sa impeachment. Di ba? So, mga kababayan, sino ang magkakaso dito? Kung ang ombudsman mismo, di ba? Kung ang ombudsman mismo ay tumupad sa kanilang tungkulin na ilatag, mga kababayan, yung hinihingi na sabpina ng Committee on Justice para sa impeachment proceedings,
would you believe na mga kababayan na mali yung ginagawa ng AMLA? Napakaingat nga eh. Napaka-maingat. Maging yung sa AMLA, mga kababayan, nakasubaybay, nakabantay itong si Jinky Luistro. Di ba? Talagang naka-stick lang sa covered at dun sa mga suspicious account or transactions. Not account, transactions, mga kababayan. It just so happened na talagang nahulog kayo. Di ba? Swak ay sa banga. Kasi lahat ng hawak ni Trillanes, mga kababayan, na sinasabi nyo, sinungaling itong si Ronel Buenaventura. Sabi ni Ungab, huwag daw magtiwala sa sinasabi ng AMLA, mga ka-Gpnatics. Ito po ay napatunayan na long time ago. Diba? Ngayon, nagkaroon lang ng formality na kinumpirma ng AMLA. O, tingnan nyo, ito yung balita, 2017. Duterte wealth documents from AMLC similar to what Trillanes has, Ombudsman, 2017 pa. The documents turned over by the Anti-Money Laundering Council to the Ombudsman. Mga kababayan, ang problema lang, yung Ombudsman natin doon, palpak, pulpol, bayaran. Diba? GP, baka makasuhan ka niyan, bayaran. Opinion ko po yun. Opinion ko po yun. Diba? Kasi naman may mga transaksyon na nakaduda-duda. That is why sinabi kong bayaran. But, hindi nyo po ako pwedeng kasuhan dahil that is my opinion. Diba? Sabi rito, the documents turned over by the Anti-Money Laundering Council to the Ombudsman showing the bank transaction records of the Duterte family are similar to those gathered by Senator Antonio Trillanes IV. The Ombudsman said, according to a report on news to go on Thursday, the Office of the Ombudsman started its probe into the alleged multi-billion peso wealth of President Rodrigo Duterte and his family after Trillanes' complaint was found to have sufficient basis. Actually, hindi ito na-emphasize, hindi ito talaga, mga kababayan, kumbaga pinagtuunan ng pansin at that time Ngayon lang talaga lumabas, mga kababayan, dahil yung AMLA mismo ang nagsalita. Kaya ngayon hinahanapan ninyo ng butas itong si Ronel Buenaventura na itong taong to, mga kababayan, ay binigyan ng maleta. Pero, kung sa facts tayo titingin at doon sa ability ng taong ito, mga kababayan, tiningnan ko yung ability, achievements ni Ronel Buenaventura. Sabi rito, Attorney Ronel U. Buenaventura was appointed Executive Director of the Anti-Money Laundering Council effective May 14. Tama naman kayo doon. Pinalitan niya si Matthew M. David. He takes the helm of the Philippine Financial Intelligence Unit at a critical time as the AMLC continues to deepen investigations into high-profile, large-scale flood corruption. Buenaventura ranked 10th in the 2015 Philippine Bar Examination and graduated as class valedictorian and magna cum laude from Bulacan State University College of Law. Aray ko! Sabi niya, Palsis, DDS could never, mga kababayan. Diba? He also earned his Bachelor of Arts in Psychology from the University of the Philippines in Diliman. Before his appointment, Buenaventura serves as acting Deputy Director of the AMLA from 2020 to 2023 and previously worked as a legal officer at the Bangko Sentral ng Pilipinas and as Associate Solicitor
3 at the Office of the Solicitor General. So, mga kababayan, kung titingnan po nyo ang kanyang credentials, no? Naniniwala ba kayo na talagang fit etong si Ronel Buenaventura sa kanya pong posisyon? Dami niyang dinaanan, no? Diba? Hindi naman ito kagaya nung nakita natin, parang Sara Duterte. Mga ka-GP Natics, after niya mag-take ng exam, yung nagpa-take ng exam sa kanya, naging Supreme Court Justice. Tapos si Sara Duterte, mga kababayan, walang experience, biglang-bigla, naging Supreme Court, mga kababayan, clerk. Ang bilis. Di ba? Sobrang bilis. Sabi ni Sir Danny, Sir GP Dides don't understand what's really going on. Pinairal lang kabubuhan at katangaan nila. Oo. Matik pag DDS. Kaya nga mga ka-GP Natics, kaya po tayo nag-share ng ganito. At least, di ba, yung mga tao dito, maging steady. Baka mamaya, kasi pagdating ng panahon, makuha pa nila yung mga tao rito. Matatalino kayo. Diba? Sobrang tatalino nyo, kaya wag kayong papa-impluensya sa mga DDS. Ang mga DDS, wala mga utak. Diba? Pero yung mga tao na open-minded, kita nyo, si Ma'am Clary de Luna, nasa atin na ngayon, dating DDS. Marami pa rito, magano nga kayo mga kababayan, yung mga dating DDS dyan, na na-convince, na lumipat dahil ayaw nyo na sa mga Duterte, mga walang utak. Diba? Ayaw nyo na dun sa kanilang pinagagawa kasi napatunayan nyo na talagang gumagawa ng mga katarantaduhan ng mga Duterte. Marami dito. At isa ko dun. Diba? Yun, si Callejo yun, Bar Chairman na friend of Digong and Prat Brad niya. Kita nyo mga kababayan. Okay, eto tandaan nyo. Tanong ko lang sa inyo, Sir Victor Manuel Uy, sa mga nanonood dito ngayon, have you remembered, mga kababayan, na noon, bago pa lumabas yung issue ni Ramil Madriaga, 'di ba? Nagkukwento na ako hinggil po sa background ni BP Sara Duterte. 'Di ba? May nagkwento sa atin dati. Hindi po si Pebbles, hindi rin si Ramil Madriaga, hindi namin kakilala. Hindi ko kumbaga si Pebbles kakilala ko pero hindi niya ako kilala. Okay? Mga ka-GP Natics, lalo na si Ramil Madriaga, wala pa yung kwento na yan, hindi pa kinukwento ni Ramil Madriaga doon sa pagdinig, mga ka-GP Natics. Nakukwento ko na sa inyo dati na may nagsabi sa amin, si BP Sara Duterte, fake ang pagiging abogado. Na di umano, ang nagpa-take daw po ng exam, okay, yung nagpa-facilitate, ay kabrad ni Digong at kaibigan niya. Kaya itong si Sara, mga kababayan, ay ipinasa. Diba? Yan yung kinukwento ko sa inyo. So ngayon lumalabas, ayon dito sa mga balita, kayo na rin ang si Callejo, Bar Chairman, na friend ni Digong, Prat Brad pa niya. Di tama ako. Tama yung source ko na nagsabi dati. Mga kababayan, kaya lang, di ko na siya nakikita ngayon. Di ko alam kung... Wala na akong balita sa kanya. Hindi na nag-chat-chat. Hindi na tumatawag. Di ko alam kung ano nangyari dun sa tao. Sabi ni Mama Alma Manikap, bakit ayaw pa nilang buksan yung box? Di ko alam. Mukhang nagkabayaran. Diretsa ang sagot. Diba? Diretsa ang sagot. Sabi ni Rani Shera, GB, may pag-asa pa bang mabuksan yung box? Sobrang interesado kung makita natin yon. By April 29, sigurado na daw yan, nabubuksan yan, mga kababayan. Kasi, maraming mga, syempre nagtatanong-tanong sila sa mga iba pang mga expert. Dahil yung Section 71 na sinight ni Attorney Domingo Cayosa, na nagsasabi doon, mga kababayan, na public records ang ITR. So therefore, mga kababayan, walang sino man pwede na humarang, o mag-stop, na ito po ay ilabas sa publiko, lalong-lalo na
kapag may mga proceedings na ganito at napaka-espesyal po ng impeachment. So therefore, mga kababayan, from the word itself na ito ay public records, hindi dapat confidential, hindi dapat itago. So parang ang mga yung commissioner po ng BIR totally convinced doon. Kasi mukhang hindi nila nakita yung Section 71 na yun ng NIRC code eh. 'Di ba? Kaya po kanina, alam ko yung iba inaantok, 'di ba? Kasi parang ako rin inaantok kanina. Parang wala ako sa wisyo, sakit ng tiyan ko. Hindi ko malaman kaya parang yung sarili ko mga ka-GPnatics walang ka-energy. Yung iba hindi talaga nakikinig eh. Pero may punto 'yon. Talagang may malalaman tayo doon. Meron talaga tayong matututunan hinggil doon sa mga sinait nitong si Attorney Domingo kayo sa hinggil sa bagay na yan. At yan ang tingin ko na nagpabago rin sa isip mga kababayan ng commissioner ng BIR. Okay? Oo. Parang brown envelope ni Erap. Oo nga, no? Mga kababayan. Ano ba meron sa loob ng box? Baka may pera doon. Idol GP, baka pagdating sa Senado, mabaliwala yung impeachment ni Sara. Oy, hindi mo napanood kanina, Alma Manikap. Kaya si Sara Duterte daw ay parang hilong-talilong ngayon, aligaga. Dahil nga yung mga kaalyado nila sa Congress, mukhang nagsibaliktaran na. Yung kaalyado nila sa Senado, mga kababayan, hindi na sigurado. Nag-iisip na para iwanan si Sara Duterte. Kaya naalarma sila. Yun ang ayon po sa ating mga source na nagsasabi. Siyempre, mga kababayan, binalita ko rin, pinabot ko lang sa inyo kung yun ba ang mangyayari. Tingnan natin kung tama yun, di ba? Yung box na kasalyado, tama, may pirma yon mga kababayan. Pag yun ay pinunit mo at try mo ibalik, hindi mo na masusundan yon. Kasi makikita natin yung tawag dito, yung pirma, ano yun nakarugtong doon sa tape, tapos doon sa box. So malalaman at malalaman mo kapag ito po ay ginalaw o binuksan nang walang pahintulot. 50 million ang laman ng mystery box. Sana all. Sir Ernesto Pantalia, naalala ko kay Erap dahil lang sa second envelope na ayaw pabuksan, nag-aalsa ng taong bayan kaso planado pala yun para mapatalsik si Erap. Kaya nga kapanapanabik po, April 29 ang next na pagdinig mga ka-GPnatics. Huwag nating palampasin ang bagay na yan. Okay? So, ayan, nakita naman po natin, yung sinisiraan nila mga ka-GPnatics ay mas matalino pa sa kanila. Yung sinisiraan nila na mukha daw bonjing, mukhang bata, mga kababayan, at ano pa yung tawag nila kanina, may nabasa ako dun eh. As in, ano daw, parang special child daw itong si Attorney Ronel Buenaventura. Buisit na yan. Special child? Mukha pa kayong special child dito eh. Simpleng bagay, hindi nyo maintindihan eh. Ang hirap nyo paintindihin eh. Ito pang sinasabi nyo special child. Ang daming achievement. Cum laude pa mga kababayan, valedictorian pa. Tapos sabihin ninyo, nakatanggap ng maleta. Kung wala kayo may pakitang ebidensya, ang mangyayari dyan, alam nyo kung ano? Wala, chismis lang yan. Pero ito yung facts na pinapakita natin kung ano ang mayroong achievement. Etong si Attorney Ronel Buenaventura. Alam niyo sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, kahit balikan natin yung history. Noon pa binalita na yan eh. Kumbaga mga kababayan, kinumpirma lang ni Attorney Ronel Buenaventura yung balita dati na totoo yun kasi walang naniniwala kay Trillanes. Diba? Pero ngayon, talagang konbinsido, mga kababayan, ang lahat. Lahat ng mga nagugulumihanan. Di ba yung mga nasa gitna na-convince na, totoo pala yung mga paratang ni Trillanes. Hindi pala ito tililing. Pero yung mga DDS na alam natin mga rabid, mga utak talangka, wala na talaga yan. Kulto nga yan, sabi, di ba?
Mm-mm. Ma'am Emily Basug, yung live nakikita o nababasa ni host yung mga comment po. Dapat hindi na lang dinadala ng taga-BIR ang box kung hindi rin pala nila bubuksan. Yun nga, yung rason nila, Ma'am Marlene Valencia, napaka, estupido. Bakit kanyo? Sabi ba naman ng commissioner, akala po kasi namin na, investigation, inquiry in aid of legislation. Sabi, kung mapapaisip tayo, meron bang nangyayari ngayon sa Committee on Justice na pagdinig na sila ay nagkakaroon ng investigation in aid of legislation? Wala akong mabalitaan eh. Ang nababalitaan lang talaga natin, mga kababayan, ito yung bukang bibig ng taong bayan, 'di ba? Na nagpapasalin-salin. Talagang alam natin na ang nangyayari sa Committee on Justice, impeachment ni Sara Duterte. Kaya ngayon, nagtataka ako dito sa commissioner ng BIR. Ano ba talaga? Magkano ba talaga? Di ba? Kasi, abogado ka. It's your responsibility to at least take a look, mga kababayan, what's inside, di ba? Or kaya naman ay ano ang nilalaman ng subpoena ducis tecum at subpoena ad testificandum. And of course, malalaman mo what is really happening. I don't really know kung itong taong ito ay nasa Mars, mga kababayan, nung panahon po na pinadalan po siya ng subpoena. Sabi ni Sir Ferdinand Longgalang, Sir GP, kamag-anak kaya ni Judge Benaventura yan, yung hukom bitay? Mga kababayan, nga, no? Walang iya. Matindi yun, ha? Starring Eddie Garcia, di ba? Hukom bitay. Yun, tama Sir Honesto, kita naman doon sa subpoena. Kaya yung rason ng commissioner na to, mga ka-GPnatics, invalid para sa akin yun. Di ba? Napakababaw ng kanyang rason. Biruin nyo, sasabihin niya, bababuhiin na lang daw. Sabi ni Luis Troy, hindi nandito na to eh. At saka superior kami sa sinasabi mong in aid of legislation. Ngayon, nagpahayag pa si Atty. Cayosa na public records ang ITR. Naku, yari sila. Wala daw kasi mga kababayan sa NIRC. Hindi daw nakalagay doon. Hindi nila nabasa or sadyang mga kababayan, ini-skip nila yung section 71. Di ba? Akala ng BIR attend lang ng meeting. Nasanay kasi ito mga ka-GPnatics, no? Kasi yung NIRC, lagi rin yung pinapatawag sa mga labor eh. Dito to. Sa mga labor, kasi kami nung nagsampa kami ng kaso laban sa dati kong kumpanya, pinapatawag din yung mga hinayupak na yan eh. Di ba? Tama ka, idol. Magkano ba pinsan niya ni Quezon? Sino? Sino ang pinsan ni Quezon? Si commissioner ng BIR? Aral ko. Baka nakatulog sa Quadcom, ngayon lang nagising na alimpungatan. Baka late mga kababayan. Baka ang pinapanood niya pa rin yung Quadcom hanggang ngayon. Hindi. Pwede yung sinabi mo, Sir Antonio. Baka mamaya kasi ang talagang nasa isip niya, naka-stick pa rin siya dun sa Quadcom na in aid of legislation. 'Di ba? In aid of inquiry, tapos investigation in aid of legislation. Baka doon siya napako. Kaya akala niya, 'di ba? Hindi pa naman nagbabas ang loko. Di pahiya. Magkano ba, commissioner? Okay.